Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isang napakalaking development na naman para sa modernization ng Philippine Navy ang posibleng magbago sa balanse ng depensa sa West Philippine Sea. Paano kung sabihin namin sa inyo na ang paparating na Miguel Malvar class frigates ng Pilipinas ay maaaring lagyan ng isa sa pinaka-advanced na short-range naval air defense systems sa Asia? At ang sistemang ito, kayang pabagsakin ang deadly sea-skimming anti-ship missiles bago pa man tumama sa barko. Mga kaibigan, ito ang posibleng pagdating ng KSAM Haigang o mas kilala bilang Seabow Missile System sa Philippine Navy. At kung totoo ito, malaking upgrade ito laban sa modernong missile threats ng kasalukuyang panahon. Ayon sa Defense Insights na ibinahagi ni Montero Max sa X, may malakas na indikasyon na ang dalawang additional Miguel Malvar class frigates ng Philippine Navy na kasalukuyang ginagawa ng HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea ay maaaring lagyan ng KSAM o Haigang Air Defense Missile System. Ang bawat frigate ay may displacement na humigit kumulang 3,200 tonelada at inaasahang magiging kabilang sa pinaka-capable warships ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Pero bakit napakahalaga ng KSAM system na ito? Simple lang. Sa modern naval warfare ngayon, isa sa pinakamapanganib na banta ay ang tinatawag na sea-skimming anti-ship missiles. Ito yung mga missile na lumilipad ng sobrang baba sa ibabaw ng dagat. Minsan ilang metro lang ang taas, kaya napakahirap ma-detect ng radar. At kapag nakita mo na sila, maaaring ilang segundo na lang bago tumama sa barko. Sa isang high-tension environment gaya ng West Philippine Sea, napakahalaga ng kakayahang harangin agad ang ganitong klase ng missiles. Dito papasok ang KSAM Haigang system. Ang missile system na ito ay dinevelop ng South Korean Defense Company na LIG Next One katuwang ang Agency for Defense Development ng South Korea. Ito ay specifically designed para sa tinatawag na point defense. Ibig sabihin, pangunahing trabaho nito ay protektahan mismo ang barko laban sa incoming missiles, aircraft at iba pang aerial threats. Hindi tulad ng mga lumang missile systems, ang KSAM ay gumagamit ng dual seeker technology. Ibig sabihin nito, gumagamit ito ng parehong radar at infrared tracking para masigurong tama ang target lock nito kahit pa may electronic jamming or countermeasures ang kalaban. Sa madaling salita, ginawa ito para pabagsakin ang mabilis, mababang lumilipad at evasive na missile threats. May estimated range ito na nasa 15 hanggang 20 kilometro at kayang lumipad ng lampas Mach 2 speed. Kapag inilunsad, napakabilis nitong maka-intercept ng incoming missile bago pa makarating sa critical range ng barko. Isa pa sa pinaka-importanting advantage ng KSAM ay compatible ito sa Korean Vertical Launch System o KVLS. Ang ibig sabihin nito, kayang umatake ng missile system sa kahit anong direksyon, 360 degree nang hindi na kailangan pang iikot ang launcher. Napakahalaga nito sa modern naval combat dahil sa actual battle, maaaring manggaling kahit saan ang missile threats. At habang mas mabilis ang response ng barko, mas mataas ang tsansang mabuhay ito sa gitna ng missile saturation attack. Ngayon, dito lalo nagiging interesting ang usapan. Ayon sa sources, hindi pa raw final ang exact missile configuration ng mga bagong frigates. May posibilidad na magkaroon ng barko ng full 16 na cell KVLS dedicated entirely para sa KSAM missiles. Pero mayroon ding posibilidad na hatiin ito sa dalawang missile systems. Posibleng 8 cells para sa KSAM at 8 cells naman para sa VL Mika-NG, isang next-generation European surface-to-air missile system. Kapag nangyari ito, magkakaroon ang Philippine Navy ng tinatawag na layered air defense capability. Ibig sabihin, may short-range rapid response missiles at mayroon ding mas longer-range interceptors para sa iba't ibang uri ng aerial threats. Ito ang klase ng defense setup na ginagamit ngayon ng modern navies sa buong mundo dahil mas mahirap lusutan ang maraming defensive layers. Kung tutuusin, hindi lang ito simpleng weapons upgrade. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng naval survivability nito sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Mas lalo rin nitong pinapalalim ang defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Matatandaan na mula sa Jose Rizal class frigates hanggang offshore patrol vessels, malaking bahagi na ng naval modernization program ng Pilipinas ay nanggagaling sa South Korean defense industry. At ngayon,
tila ang Miguel Malvar-class frigates ay magiging mas advanced pa kumpara sa mga naunang barko. Posibleng dito na rin masolusyunan ang mga dating concerns tungkol sa air defense capability ng Philippine Navy. Sa huli, full 16 na Cell KSAM man ito o hybrid setup kasama ang VL Mikan G, isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nagiging mas credible, mas capable at mas handa ang Philippine Navy para harapin ang modern threat sa dagat. At sa panahon ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, hindi naluho ang advanced air defense systems. Isa na itong pangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization at military developments. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers sa nakaraang video. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.